Tatlong dekada ng ama, 3 taon ng anak. Kapwa humarap sa malalaking protesta dahil sa alegasyon ng korupsyon ang mag-amang Marcos. Pero ang tanong ay kung sasapitin ng anak ang kapalaran ng ama. Noong 1960s at 70s, ikinasa rin ang malalaking protesta laban kay Marcos Sr. Marami pinangunahan ng mga estudyante, ang pinakamalaki tinawag na first quarter storm laban sa kahirapan, korupsyon at banta sa demokrasya. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, pinakamalaking pagkilos ang trillion-peso march noong September 21 na sinundan ng INC rally at nalalapit na November 30 rally ng civil society ngayong buwan. Malalaking protesta rin ang hinarap noon ni dating Pangulong Joseph Estrada noong late 90s at early 2000s dahil din sa alegasyon ng korupsyon, cronyism at bad governance. Kung humantong sa People Power Revolution sa EDSA noong 1986, ang galit laban kay Marcos Sr. at sa EDSA II naman kay ERAP, lumutang kamakailan ang balitang pagpapatalsik at destabilization laban kay Marcos Jr. May nagtulak ng Marcos resign, revolutionary government at withdrawal ng support ng militar, mga bagay na hindi nangyari. 68 years old si Marcos Sr. na mangyari ang EDSA 1, 68 din si Marcos Jr. ngayon. Noong EDSA 1 at 2, may partisipasyon ang militar na hindi nangyari ngayon. Ayon kay One Sambayan convener at law professor Howard Calleja, naging parehong issue man ang korupsyon sa EDSA 1 at 2, mas professional na ang militar ngayon na mas nakatutok sa banta ng China kaysa sa internal threat. I think isa pa rin yan nakatulong dito kasi whatever happens in this destabilization, apparently yung mga gustong pumalit o mag-destabilize are identified with the China regime. So mga pro-China regime yung mga gustong pumalit. So I think that also tipped in favor of the military not supporting any destabilization effort. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang alternatibo sa civil society. Kung may Cory Aquino at Gloria Arroyo noong EDSA 1 at 2, may hindi tanggap si Vice President Sara Duterte. Mas hindi rin katanggap-tanggap ang itinutulak ng iba na revolutionary government, junta o kudeta, mga bagay na labag sa konstitusyon. Kaya hindi rin naabot ang so-called tipping point na hahantong sa pagpapalit ng gobyerno. Unlike EDSA 1, we had the clear alternative to President Marcos Sr. EDSA 2, there was a clear alternative, although nagkamali pa rin tayo. Akala natin tama si GMA, nagkamali pa rin in the end. Ngayon, the alternative is we have to remember the alternative has been impeached in the House. So there's also a corruption issue with the alternative. Hindi siya malinis na alternative, number one. Number two, as already discussed, the alternative is very much linked to a pro-China tendency. So I think doon pa lang hindi na pagtatanggol yung ating karapatan at yung paglaban sa korupsyon. Maihahambing ang sitwasyon noong 2005 nang sumabog ang Hello Garci scandal ng nooy Pangulong GMA. May mga miyembro ng gabinete ang nagbitiw. Marami rin ang nagkilos protesta. Pero hawak ni GMA ang liderato ng militar. Hindi nanawagan ng pagbaba sa pwesto ang simbahan at nanatiling tapat ang Vice President niya na si Noli De Castro na hindi rin daw katanggap-tanggap sa lahat noon bilang kapalit o alternatibo lalo na mga negosyante. Fast forward to 2025, ayaw na rin ng mga negosyante at civil society ang anumang hakbang na labas sa konstitusyon bilang ending sa flood control corruption scandal. Matamlay din sila maging sa martial law dahil sa hindi magandang karanasan ng bansa at maging sa impeachment laban sa Pangulo. Mas gusto nilang gumulong ang batas at proseso, mapanagot at makulong ang may sala. Business people in general do not like uncertainty because all this talk about military coup, uprising and all that, these are extraordinary and unpredictable things. What I remember, business people tell me that, especially the elder business people, the worst thing in an economy is uncertainty. The undemocratic means are very drastic and very worrisome. That is why there is hope that
the legal process, the institutions of Philippine democracy will hopefully be able to correct itself. When we say accountable, let us see where the evidence leads. And if this evidence leads to anybody high up in the government, whether they're relatives or friends or close associates, it should not matter because if you steal from the government, pag ikaw ang nagnakaw sa gobyerno, dapat din maging accountable ka regardless of who you are. And when we say makulong, may experience na tayo niyan, Willard. Nakulong nung Napoles, nakulong nung PIDAF, pero nakawala. We have to make sure that there's certainty of conviction this time, no? I think it's the certainty of conviction that will dissuade any other adventurism into corruption in the future. Sabi pa ni Calleja, dapat din maibalik sa bayan ang anumang nakaw na yaman at mawala ang systemic corruption na hindi mangyayari kung tao lang ang mapapalitan.